Hana, dahan-dahan naman sa pagkain. Parang 3 araw kang hindi pinakain na. Parang ganun na nga, Badit. Alam mo namang nagtitipid talaga ako ngayon. Kailangan kong makaipon ng malaki. Para sa plano mong pag-a-apply sa US? Oo, gusto ko na talagang makaalis sa lalong madaling panahon. Bakit ba parang nagmamadali ka ata ngayon, Hana? Alam mo naman, hindi ko na talaga matagalan si Nanay, Badit. Nahihirapan na akong kasama siya sa bahay. Gusto ko nang kumawala sa kanya. Bakit na naman? Ano na naman nangyari? Mas lumalala siya ngayon eh. Yung pagbubunga nga niya, yung panunumbat at paninisi sa akin. Halos araw-araw, sinasabi niya na kung hindi raw ako nagpumilit na mag-nurse, hindi raw sana magkakandakuba si tatay sa pamamasada hanggang sa inatake siya sa puso. Ako raw ang pumatay sa asawa niya. Napakasakit talagang magsalita ng nanay mo. Bakit ba parang sa'yo niya lahat binubunton yung galit niya? Ewan ko ba? Akala ko nga nung una, dahil lang yun sa sakit ng pagkawala ni tatay. Akala ko kalaunan mawawala rin. Pero hindi eh. Mas lalo pang tumindi habang tumatagal. At nung nalaman niya yung plano kong pag-a-apply sa Amerika, para bang tuwang-tuwa pa siya. Doon na raw ako habang buhay at huwag na daw akong babalik. Pero hindi ba yun naman talaga yung plano mo? Ang huwag nang bumalik dahil hindi kayo magkasundo ng nanay mo. Sa una, oo. Pero syempre, sa loob-loob ko, umaasa pa rin ako na magkakaayos kami balang araw. Na pwede pa rin akong umuwi. O di kaya siya naman ang dalhin ko doon. Pero sa ngayon, malabo yun eh. Magandang gabi po sa inyo, Miss Terry, at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa. Matagal ko pong pinag-isipan ang pagsulat na ito. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin itong sinimulan, ngunit paulit-ulit ko ring itinitigil. Natatakot ako na sa muling pagkwento ko, bumalik ang lamig na matagal ko nang pinipilit takasan. Yun bang muling manariwa ang madidilim na alaala ng aking buhay at ng mga mahal ko sa buhay. Pero sa kabila nun, naisip ko, baka may makapulot ng aral mula rito. O baka ito na rin ang paraan upang sa wakas ay gumaan ang aking dibdib. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Badeth. Gusto ko rin po sanang batiin ang inyong programa, Miss Terry, sapagkat kayo ang nagbibigay ng boses sa amin sa mga may kakaiba at mabibigat na karanasan na madalas ay walang mapagsabihan. At ngayon, handa na po akong isalaysay ang sarili kong kwento. Muli, tawagin niyo na lamang po akong Badeth at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Lumaki ako sa gitna ng ingay at gulo ng palengke, Miss Terry. Doon ko rin nakilala ang matalik kong kaibigang si Hana, isang nurse na ngayon na puno ng pangarap. Ngunit nakakadena siya sa lupit ng kanyang ina na si Aling Letty. Si Aling Letty po ay isa sa mga kasamahan ni nanay sa pagtitinda ng isda. Isang babaeng unti-unting nilamon ng galit at pait sa buhay. Mula po kasi nang pumanaw ang pinakamamahal niyang asawa na si Mang Panchito. Tuluyan na siyang binalot ng puot. Ang nanay ko naman po na itago niya na lamang sa pangalang Brenda ay masasabi ring kaibigan naman ni Aling Letty. Hindi man ganoon kalalim ang kanilang pagkakaibigan dahil na rin sa kakaibang ugali nito ay pilit pa rin siyang inuunawaan ni nanay. Alam niya kasing matalik kong kaibigan ang anak niya. Aba Letty, maaga kang nakaubos ng paninda ah. Magaganda ang hango mo ngayon. Sa'yo agad dumiretso ang mga suki. Mababa kasi akong magtinda. Hindi katulad ng iba riyan na masyadong mataas magpatong. Parang pare-parehas lang naman tayo ng presyo, hindi ba Tupi? Oo nga, wala namang nagtataas sa atin eh. Oh, paparating na pala yung anak mo, Letty. Mukhang may lakad yata kayo. Anong may lakad?
Hindi ko nga pinapapunta yan rito. Mano po, Nay? Magandang hapon po, Aling Brenda, Mang Tope. Kamusta ka naman, Hana? Balita ko mag-a-apply ka raw bilang nurse sa Amerika, ha? Opo, tama po kayo. Sana nga po matanggap ako. Ay naku, Hana, ipagdadasal namin ni Baded na sana matanggap ka. Salamat po, Aling Brenda. Aba, Leti, makakakita ka na pala ng yelo niyan, ng snow. Sino bang nagsabing sasama ako riyan? Lumayas na lang siya mag-isa at huwag nang bumalik pa. Pero teka, paano niyo naman nasabi na makakapasa siya roon? Ang hinahanap doon magaling. Hindi ang katulad niya. Malas! Nay, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Para rin naman po sa inyo tong ginagawa ko. Habay dapat lang. Habang buhay kang magbayad sa utang na loob mo sa akin. Kulang pa yan sa lahat ng pasakit na ibinigay mo. Tama na, Leti. Nasasaktan ang anak mo sa mga sinasabi mo. Di masaktan siya. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hana, sandali! Ayan, tumakbo tuloy palayo ang anak mo. Bakit mo naman siya pinahiya ng ganoon? Wala na kayo roon. Bakit? Pinapakailaman ko ba ang mga desisyon niyo sa buhay? Makaalis na nga! Yan ang eksenang ikinuwento sa akin ni nanay noon. Ang nangyayari raw sa palengke kanina. Pag uwi ko galing sa trabaho, agad niya itong ibinahagi sa akin, lalo na't tungkol ito sa matalik kong kaibigan. Maaga raw nakapag-out noon sa duty si Hana at dumiretso agad sa palengke upang sunduin ang kanyang ina. Plano sana niyang sorpresahin si Aling Leti. Nais niyang kumain sila sa labas dahil bagong sahod siya. Ngunit imbes na masasarap na pagkain, malulutong at masasakit na salita ang napilitan niyang lunukin mula sa sarili niyang ina. Nay, dahan-dahan naman sa pagdikdik. Parang galit na galit kayo sa Ricardo Paanong hindi ako magagalit, Badet? Naawa ako sa batang yun kanina. Si Hana, napakagalang, napakasipag at napakabait. Pero kung tratuhin ni Leti, parang hindi tao, parang basahan. Ay, sabagay, sobra naman talaga si Aling Leti. Hindi ko rin alam kung paano siya natitiis ni Hana. Kung ako yun, baka matagal na akong lumayas. Iyan na nga ang kinakalungkot ko, anak. Masyadong mabuti ang puso ni Hana. Pero si Leti, masyadong matigas. Hayaan nyo na lang, Nay. Magiging okay din si Hana kapag nakalipad na yun pa Amerika. Doon na niya mahahanap yung peace of mind niya. Lumipas ang ilang araw at tila bumalik sa normal ang takbo ng buhay ng lahat. Pero may napansin si nanay na kakaiba. Isang hapon, habang nag-aabot ng sukli si Aling Leti, biglang nanginig ang kanyang mga kamay. Mabagal ang bawat galaw niya, para bang may mabigat na pasaning nakadagan sa kanyang mga balikat. Napansin din ni nanay na madalas ay tulala si Aling Leti, parang may kinakausap sa kawalan habang hawak ang kanyang batok. May mga hibla rin ang buhok na palaging naiiwan sa kanyang balikat na para bang kusa lamang itong nalalagas. Ay, Leti, mag-ayos ka nga ng sarili mo. Ang dami mong lagas na buhok sa likod ng damit mo, para kang galing sa sabunutan. Oo nga, Leti. At tignan mo nga yung mga kamay mo. Nanginginig ka. Kung magpahinga ka kaya muna. Mukhang hindi maganda ang kulay mo ngayon. Hindi pwede. Ngayon pa naman darating ang isa kong suke. Sinabi niya ngayon siya pupunta. Special order iyon Bihira iyon sa pondohan. Ngayon nga lang ako nakakuha noon. Kailangan ko muna siyang... Leti, tutumba ka! Mabilis na nakalapit at nasalo ni nanay si Aling Leti. Isang malaking swerte na hindi ito nabagok at hindi direktang tumama ang ulo niya sa matigas na simento ng palengke nang mawalan siya ng malay noon. Agad naman naming tinawagan si Hana.
At dumating siya na hingal, suot pa ang kanyang nurse uniform at walang pag-aatubiling dinala ang kanyang ina sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Badit. Pagod na ako. Shh, Hana. Ano bang nangyari kanina? Halos isumpa niya ako sa harap ng mga doktor at co-nurses ko. Pinagmumura niya ako. Sinabihan pa ako na pinag-e-eksperimentuhan ko lang daw siya. Alam mo bang pwedeng makabahid yun sa record ko? Ang hirap magpaka-profesional kung ang sarili mong ina yung humihila sa'yo pababa sa putikan. Intindihin mo na lang, Hana. Baka dahil lang yun sa sakit niya kaya siya nagkakaganyan. Isipin mo na lang, konting tiis na lang makakaalis ka na rin. Yun na nga, Badit eh. Matitiis ko lahat at matagal ko nang ginagawa yun kasi nasa isip ko balang araw makakalaya rin ako. Pero ngayon, kung masisira niya yung plano ko, hindi ako makakapayag doon. Nakalabas naman agad ng ospital ng gabing yun si Aling Letty. Pero hindi nagtagal. Para bang tuluyang lumabas ang mga senyales na hindi nasakop ng medisina misteri. Ang dating simpleng pangangatog ni Aling Letty ay nauwi sa kakaibang pangingisay. Maging ang ibang tindera at mga suki ay nagsimula na ring umiwas at matakot. Paulit-ulit na siyang pinapayuhan na magpunta sa albularyo dahil hindi na normal ang nangyayari sa kanya. Ngunit ayaw daw niya at sa kabila ng lahat, pilit pa rin siyang nagtitinda kahit unti-unti na siyang binabalot ng pagkabalisa. Letty, magpahinga ka muna. Hindi mo kailangang magtinda araw-araw. May trabaho naman ang anak mo. Ano? Para masolo niyo ang pagtitinda? Para agawan niyo ako ng mga suki? Sobra ka naman. Nag-aalala lang kami sa inyo. Ay nako, Tupe. Kung ayaw niya, huwag na nating pilitin. Kayo lang ang magtatalo. Tama ka, Brenda. Kung yan ang gusto niya, edi sige. Antayin niya na lang na kusang bumigay ang katawan niya. At kahit gustuhin niya hindi na siya makabangon pa. At parang nagdilang anghel nga si Mang Tupe, misteri. Kinabukasan, hindi na makabangon si Aling Letty. Halos kakauwi pa lamang noon ni Hana galing sa ospital ay muli na naman siyang nagbalik. Takot na baka na-stroke ang kanyang ina. Ngunit matapos ang pagsusuri, sinabi ng mga doktor na wala naman daw itong stroke. May malay si Aling Letty, sadyang wala lang lakas ang kanyang katawan. Pagdating naman ng uwian ko, dumiretso ako sa opisina upang dalawin si Aling Letty at damayan na rin ang kaibigan ko. Kamalasan! Dala mo talaga ay kamalasan, Hana. Tapos, dilala mo pa ako dito sa ospital. Hindi ako komportable rito eh. Sana iniwan mo na lang ako sa bahay. O sige, Nay, sa susunod, hindi ko na kayo dadalin dito. Oo talaga. Dahil alam kong nagpapanggap ka lang namang nag-aalala sa akin. Pero ang totoo, dahil sa'yo kaya ako nagkakaganito. Nay, ano ba yung pinagsasasabi niyo? Alam niyo, huwag niyo akong sisihin sa nangyayari sa inyo. Kung may malas man sa bahay na to, hindi ako yun, kundi ang mismong sarili niyo. Baka yung bulok niyong ugali ang nagbabalik sa inyo para parusahan kayo. Ano? Anong sabi mo? Ang sabi ko, baka karma na yan sa inyo, Nay. Karma sa pagtrato niyo sa akin na parang hayop. Karma sa panunumbat niyo sa akin araw-araw. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit pati katawan niyo isinusuka na kayo. Nagulat ako, misteri, sa mga narinig ko mula kay Hana. Ito ang unang pagkakataong narinig ko siyang sumagot ng ganoon sa kanyang ina. Si Aling Letty naman ay hindi nakakibo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagtalokbong ng kumot, parang batang nagtatago. Hana, tama na. Baka kung mapano pa nanay mo, masyado nang masakit yung mga nabitawan mong salita. Masakit, Badet? Masakit? Ano yung ginagawa niya sa akin mula nung mamatay si tatay? Mas masakit pa sa saksak ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya.
Ngayong may sakit siya, sino mag-aalaga sa kanya? Ako naman, di ba? Pero walang nagbabago sa ugali niya. Huminahon ka, baka marinig ka niya. Hayaan mo siyang makinig para malaman niya na hindi na ako natatakot sa kanya. Tapos na akong maging magalang at martir para sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Hindi na ako sumagot pa. Hindi ko masisi si Hana kung bakit ganoon na lamang kasama ang loob niya. Pero pagkalipas ng ilang minuto, tumahimik ang paligid. Akala namin nakatulog na si Aling Letty. Ngunit bigla kaming nakarinig ng mahinang bulong mula sa ilalim ng kumot. Hindi ito iyak, Misteri, at hindi rin ito daing. Para bang may kinakausap siya sa ilalim ng kumot. Nagtanong kami nung una kung ano ang kailangan niya, pero hindi niya kami sinasagot. Dahan-dahan naming inalis ang talukbong upang tignan ang kanyang kalagayan at halos tumigil ang tibok ng puso ko. Nakita ko, Misteri, nakatihaya si Aling Letty. Dilat na dilat ang mga mata at tila may nakikitang nakakatakot sa kisame. Ang kanyang bibig ay mabilis na gumagalaw. May mga salitang lumalabas ngunit hindi namin maintindihan. Bago ako umuwi ng gabing yun, sinubukan kong kausapin ng seryoso si Hana. Sinabi ko sa kanyang baka kailangan na namin siyang dalhin sa albularyo dahil mukhang hindi talaga ito simpleng sakit. Mukhang may taong galit sa kanya at may ginagawang hindi maganda. Pero Misteri, tumanggi si Hana. Ayaw na raw muna niya dahil baka magalit na naman ang kanyang ina kapag dinala niya sa albularyo nang hindi siya nagpapaalam. Pagod na raw siya at nagsasawa na siya sa lahat ng sinasabi sa kanya ng ina at kahit kailan hindi naman daw na-appreciate ang efforts niya. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang isang nakakatakot na hinala, Misteri. Hindi kaya si Hana mismo ang kumukulam sa sarili niyang ina? Una, dahil napakarami na niyang masakit na karanasan at napakatindi ng sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. Pangalawa, ang matinding pagnanais niyang makalaya at makarating sa Amerika. Marahil para sa kanya, ang tanging paraan upang makawala ay ang tuluyang maputol ang gapos na tunay na bumibilanggo sa kanya. Hindi pera, hindi pagkakataon, kundi ang kanyang sariling ina. Pag-uwi ko, nadatnan ko si nanay na nag-aayos ng kanyang lumang kabinet. Bahagya siyang nagulat sa aking pagdating, ngunit agad din siyang bumati. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Agad kong sinabi na galing ako sa bahay ni Hana at kinuwento ko agad ang lahat ng nangyari. Nay, hindi niyo alam yung itsura ni Aling Letty kanina. Para bang iba na eh. Ang payat-payat na niya at halos makalbo na siya sa sobrang pagkalagas ng buhok. Nanginginig na rin talaga yung buong katawan niya. At saka bukod doon, parang hindi na namin siya makausap ng maayos. Dilat na dilat yung mga mata. Tapos may mga sinasabi siya na hindi ko alam kung kausap niya yung sarili niya o may iba siyang kausap na hindi namin nakikita. Nakakakilabot. Ganun ba? Baka naman stress lang yun, Badet. Alam mo naman yung si Letty. Masyadong maraming iniisip sa palengke. Hindi na eh. Ramdam ko. Kakaiba na talaga to. Kinausap ko nga si Hana na humanap na lang albularyo. Pero ayaw niya. Nay, baka ikaw may kilala kang pwedeng tumingin kay Aling Letty. Yung magaling sa mga ganyang bagay. Wala akong kilala rito, anak. Kung meron man, malayo ang tirahan. At payo ko sa'yo, huwag ka nang makialam. Hayaan mo ang mag-ina na ang mag-ayos sa sarili nilang problema. May kanya-kanya tayong krus na dinadala. Pero Nay, kaibigan ko si Hana. Natatakot ako para sa kanila. Badet, makinig ka anak. Ang mga ganyang bagay kapag pinasok mo, baka ikaw pa ang madamay. Matulog na tayo at maaga akong gigising bukas. May malaking suki ang nagsabing bibili sa akin ng maramihang hango. Malaking pera yun.
Suki? Yun ba yung dating suki ni Aling Leti sa pondohan? Nauna kong naging customer yun, Badet. Hindi ko nga alam kung paano biglang napunta kay Leti yun. Pero sa akin naman talaga siya bumibili noon. O siya, sige na. Matulog na tayo at maaga pa ako. Ayoko mapuyat. Hindi ako agad nakatulog ng gabing yun, Misteri. Magdamag kong pinagtagpi-tagpi sa aking isipan ang mga pira-pirasong pangyayari. Ang punot dulo ng lahat ng kaguluhang ito. Lahat ba ay tila isang malaking puzzle na unti-unti nang nabubuo. Habang nakatingin ako sa kisame, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, paano ko matutulungan si Aling Leti at ang kaibigan kong si Hana? Kinabukasan, nagising ako dahil sa isang mahinang daing. Masama ang pakiramdam ni Nanay at hindi niya nagawang gumising ng maaga upang harapin ang malaking suki na ipinagmamalaki niya kagabi. Ang kanyang balat ay tila nanunuyo at ang kanyang boses ay garalgal. Kahit nais kong manatili upang bantayan siya, kailangan kong pumasok sa trabaho. Paulit-ulit ko siyang binilina na mag-text o tumawag na lang kung kailangan niya ng tulong o kung sakaling lumala ang kanyang nararamdaman. Buong araw akong balisa noon, Misteri, at hindi ako mapakali sa kakaisip kay Nanay. Pag-uwi ko ng hapon, sinalubong ako ng isang nakakapanghilakbot na katahimikan. Pagbukas ko ng pinto, patay ang mga ilaw at wala si Nanay sa karaniwan niyang pwesto sa sofa. Natagpuan ko siya sa pinakamadilim na sulok ng aming sala. Nakasiksik, yakap ang sariling mga binti. Pawis na pawis siya kahit malamig ang panahon at ang kanyang mga mata ay palipat-lipat ng tingin sa bawat sulok ng kisame. Kitang-kita sa kanyang muka ang matinding takot. Isang takot na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Nay, anong nangyayari sa inyo? Bakit nandyan kayo sa sahig? Shh! Huwag kang maingay, Badet. Baka marinig tayo. Baka makita niya tayo. Sino po, Nay? Tayo lang yung tao rito. Ano po bang problema? Bakit kayo nakasiksik dyan? May anino, anak. May itim na aninong kanina pa sumusunod sa akin. Kahit saan ako tumingin, nandun siya. Ayaw niya akong patahimikin. Binubulungan niya ako ng mga bagay na ayaw kong marinig. Nay, baka dahil lang yan sa lagnat nyo. Nananaginip kayo ng gising. Halina po, doon na muna kayo sa higaan. Hindi ito panaginip. Alam ko, totoo lahat. Pinadala ito ni Leti. Dinala ko si Nanay sa loob ng kwarto at pilit siyang pinahiga. Sa kabila ng matinding panghihina, hindi humupa ang kanyang pagkabalisa. Ang kanyang mga mata ay tila laging may hinahanap na panganib sa hangin. Palipat-lipat, balisang-balisa. Paulit-ulit niyang ginigiit na si Aling Leti ang may gawa ng lahat, na ang matanda daw na yun ay nakahanap na ng paraan upang gantihan siya. Yang Leti na yan ang may gawa nito. Nay, bakit sinisisi niyo si Aling Leti samantalang alam niyo namang hindi rin maganda yung kalagayan niya? Halos hindi na nga siya makabangon. Dahil naghahanap siya ng pagpapasahan ng nararamdaman niya. Makasarili ang babaeng yan, Badet. Hindi niya hahayaang siya lang ang magdusa. Paano niya magagawa yun? Nakaratay din siya sa higaan niya, Nay. Wala siyang lakas para kumilos. Di nagtawag siya ng albularyo. Yun ang gumagawa nito sa akin. Yung albularyong yun ang nagpapadala ng aninong sumusunod sa akin para pahirapan ako. Nay, isipin niyo ngang mabuti. Kung kumuha man siya ng albularyo, hindi ba dapat ang gagantihan ng albularyo ay yung taong nangulam sa kanya? Pero bakit parang kayo yung tinamaan? Pilit pa rin ginigiit ni Nanay ang pinaninindigan niyang si Aling Leti ang may gawa noon. Habang nagsasalita siya, lalo lamang tumitindi ang lamig sa aking dibdib. Dahil doon, tahimik akong tumalikod at dinukot ang isang bagay mula sa aking bag.
Pagharap ko, ipinakita ko sa kanya ang itim na supot na nakuha ko mula sa bahay ni na Aling Leti. Natahimik si nanay at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang hawak kong supot. Bakit nasa iyo yan, anak? Itapon mo yan, Badet. Layuan mo ang bagay na yan. Bakit, Nay? Pamilyar ba sa inyo to? Dahil ako, pamilyar na pamilyar sa akin yung ganito. Kaya nga nagtaka ako nung nakita ko to sa mga gamit ni Aling Leti. Hindi ko alam kung paano napunta sa kanya to, pero alam ko kung kanino galing to. Tama di ba? Sa inyo galing to? At di ba, Nay? Kaya kayo ang binabalikan ng sumpa dahil kayo mismo yung kumulam kay Aling Leti. Oo, dahil sobra na siya. Tinraidor niya ako sa palengke. Inagaw niya ang mga suki ko. At nakita ko kung paano niya saktan ang anak niya na nagmamahal sa kanya. Tinuruan ko lang siya ng leksyon. Pero mali, Nay. Kahit ano pa yung ginawa niya, hindi sapat na dahilan yan para gumamit kayo ng itim na mahika. Sobra yung hirap na dinadanas ni Aling Leti ngayon. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon, anak, para maramdaman niya yung sakit na ginagawa niya. Ganun ba, Nay? Pues, gusto rin kitang turuan ng leksyon. Anong ibig mo sabihin, anak? Dito ko ipinaliwanag sa kanya ang masakit na katotohanan. Marahil ay nakalimutan ni nanay na hindi lamang siya ang nag-iisang tagapagmana ng dugong dumadaloy sa aming lahi. Misteri, ang pamilya namin ay nagmula sa mahabang linya ng mga mambabarang at mangkukulam sa probinsya. Hindi naman namin ito laging ginagamit. Ngunit bata pa lamang ako ay saksi na ako sa mga ritual na isinasagawa ng lola at ng mga kalula-lulahan ko pa. Alam ko ang bawat sangkap, ang mga bigkas ng orasyon, ang bawat paraan ng ritual. Matagal na akong nagdududa, Misteri, at binigyan ko si nanay ng sapat na pagkakataon na itigil ang lahat. Ngunit mas pinili niyang hayaan si Aling Leti na magdusa ng matagal. Nay, huwag kang magtataka kung bakit sinusundan ka ng anino. Dahil alam mo sa sarili mong konsensya na may nagawa kang mali. Patawarin mo ko, Badet. Patawarin mo ko, anak. Tama ka. Nilamon ako ng galit. Pero maniwala ka. Wala akong balak na patayin si Leti o pahirapan siya ng sobra-sobra. Ang gusto ko lang naman mabawi yung mga customer na inagaw niya. At gusto ko rin na mapag-isip-isip siya sa mga kasalanan niya kay Hana. Pero Nay, nakita ko yung kalagayan niya. Nakita ng sarili kong mga mata. Hindi siya magtatagal kung ipagpapatuloy mo pa yung mga ginagawa mo. Puntik na siyang mamatay, Nay. Hindi na yun pagtuturo ng leksyon. Oo, alam ko. Alam ko na ngayon. Pangako, anak, ititigil ko na. Ngayon din, gagawin ko ang lahat para mabawi yung lahat ng itinanim ko sa kanya. Okay, Nay. At saka patawarin mo rin ako sa nagawa ko sa'yo. Alam mong hindi naman kita kayang saktan ng matagal. Yun lang talaga yung naisip kong paraan. Oo, anak. Naiintindihan kita. Ako dapat na ang humingi ng tawad sa'yo. Ako yung mas nakakatanda at dapat hindi ako gumagawa ng mga ganitong bagay. Kalaunan, tuluyan ang bumuti ang kalagayan ni Aling Leti. Unti-unting bumalik ang kanyang lakas, pati ang dating sigla at kulay ng kanyang pangangatawan. Isang hapon, nagpasya kami ni nanay na dalawin si Aling Leti. Ngunit hindi namin inaasahan ang revelasyong sasalubong sa amin. Isang katotohanang mas mabigat pa sa anumang sumpang naranasan namin. Anak, Hana, alam kong walang sapat na dahilan para patawarin mo ako. Sa mga gabing hindi ako makabangon, gabi-gabi kitang nakikitang umiiyak at nagdarasal para sa kagalingan ko. Sa kabila ng lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo.
Gusto kong humingi ng tawad at gusto ko ring aminin ang totoo. Oo naman, Nay. Pinapatawad na kita. Pero ano pong ibig niyong sabihin na totoo? Isang araw, noong nasa probinsya pa kami ng tatay mo, umuwi siya na may dalang isang sanggol. At ikaw yon, Hana. Nay, ang ibig niyo po bang sabihin, hindi niyo ko tunay na anak? Oo, anak ka sa labas ng iyong ama. At dahil doon, tuwing nakikita kita, naalala ko ang kanyang pagtataksil. Doon nagsimula ang galit ko. Pero kahit ganoon, maniwala ka. Minahal kita at tinuring na tunay na anak. Hindi ko lang naipakita ng maayos. Nang mamatay ang tatay mo at nalaman kong balak mong pumunta sa Amerika, lalo akong natakot. Ayaw kitang mawala at takot akong mag-isa. Pero hindi ko alam kung paano ko yun sasabihin sa iyo. Kaya dinaan ko ito sa galit at pananakit, anak. Sana'y mapatawad mo pa ako. Nay, kahit anong mangyari, ikaw ang nanay ko at mahal na mahal kita. Iyakan kami ng iyakan noon, Misteri, sa lahat ng mga narinig namin. Maging ang aking ina na unang humusga kay Aling Letty ay hindi napigilang lumuha. Humingi rin sila ng tawad sa isa't isa bilang magkaribal sa palengke at bilang mga babaeng kapwa nagkamali dahil sa galit at inggit. Hindi ko maipaliwanag ang gaan at saya ng aking dibdib nang makita silang magkaayos-ayos. Ngunit sa kabila ng lahat, Misteri, aaminin ko, may bahagya pa ring konsensyang bumabagabag sa akin. Minsan naiisip ko kung tama ba talaga yung ginawa ko o kung may iba pa sanang paraan bukod sa paggamit ng lihim na mahika. Pero wala na rin akong magagawa. Tapos na yan lahat. Ang tanging magagawa ko lang ay tanggapin ang aking desisyon. Sa ngayon, maayos ang samahan namin ni Nanay, ni Hana at ni Aling Letty. Masaya si Nanay ngayon na nag-aalaga ng aking mga anak habang ako naman ay patuloy na kumakayod. Minsan tinatanong ko siya kung balak ba niyang ipamana sa mga bata ang kaalaman namin sa pangungulam. Ngunit ngumiti lamang siya at sinabing ako raw ang magpapasya nun sa tamang panahon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Naway may mapulot na aral ang inyong mga taga-subaybay na ang galit ay inggit ay para rin isang kulam. Dahan-dahan itong kinakain ng ating pagkatao at tanging pagpapatawad lamang ang may kakayahang pumutol sa sumpa nito. Wait! There's more! Akala nyo tapos na, no? Nako, wag muna kayong aalis dahil may shoutout pa tayo. So dun sa mga bagong nakikinig, ako po ulit si Misteri, ang inyong narrator dito sa Misteryo sa Dilim TV. At ngayon, babasahin natin yung mga comments dun sa nakaraan nating video na ang title, Ang Hininging Kapalit ng Naghihiganting Aswang. Ang sabi ni Sir Emil, tama, Misteri, hindi lahat ng maamo ang mga muka ay banal at hindi lahat ng halimaw ay walang puso. Yun yung natutunan natin doon sa last video. Thank you po sa pakikinig, Sir Emil. God bless po. Ang sabi naman ni Sir Wences, kung nahawa lang si Verna, pati nanay niya hinawahan niya. Hindi po nagaan yung hayop ang yanggaw lang. Yun ang isang malaking tanong. Simpleng nayanggaw lang ba ang nanay ni Verna at si Verna? Pero hindi natin alam. Baka naman meron talaga silang lahi ng aswang na hindi lang alam ni letter sender. Shoutout din po kay Sir Roel Gieb of Buenlag, Herona, Tarlac. Maraming salamat po sa pakikinig ng aming kwento. And hello din po kay Ma'am Cristina Navarro. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you din po kay Sir Chandley Wong na talagang
every upload, lagi siyang nagko-comment and nakikinig. Ang sabi niya, thank you Miss Terry sa bagong upload. Dito po sa kwentong ito, hindi po lahat ng nilalang sa dilim ay masasama. Meron ding mababait. And finally, thank you po sa pag-shoutout. Hindi po kami magsasawang mag-shoutout sa inyo, Sir Chan Lee Wong, dahil hindi rin kayo nagsasawang mag-suporta sa amin. Thank you so much po and God bless. And lastly, hello po kay Sir Edwin Montenegro. Salamat Madam Terry sa laging magandang kwento. Salamat din po sa pagsubaybay at pagsuporta sa aming channel simula dating-dati pa. At para sa mga gusto ring ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba dahil baka sa susunod kayo na yung mabanggit ko. Kung nagustuhan nyo naman yung kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa Misteryo sa Dilim TV. Nariyan din po kami sa FB at TikTok kaya i-follow nyo na rin kami para mas marami pang kwentong misteryo ang marinig nyo. Muli, ako po si Mystery. Maraming salamat sa pakikinig at kita-kits sa susunod na kwento.